Today we're going back to the mountain. We're gonna do some swimming again. What a beautiful place. Ito ang kadalasang content ng American national na si Elliot Eastman sa kanyang vlogs. These coral reefs are beautiful. Kung gaano kasimple, kasaya at kapayapa ang buhay niya sa probinsya ng Zamboanga del Norte sa Mindanao kasama ang kanyang asawang Pilipina. Kabayan, siya po yung aking asawa. Social Ari. You want a Filipina girl? Look, my husband, he's using my makeup. Look at that. Pero ang tahimik nilang pagsasama, nabulabog. Nung si Elliot, dinukot ng mga lalaki sa sarili pa man din nilang tahanan. Pinaghahanap ng mga otoridad ang Amerikanong dinukot umano ng mga armadong lalaki na nagpakilalang pulis sa Zamboanga del Norte. Wala talaga siyang gawa dito. Mabait yung Amerikano na yun. Baka kilindam siya na maraming siyang pera, isipin nila kasi foreigner yon. I'm from the US, but I'm living here in the Philippines and I'm starting business. Ano nga ba ang tunay na motibo sa sinasabing pagkidnap o pagdukot sa American vlogger? I'm scared. Dito sa Sibuco, Zamboanga del Norte nakatira ang pamilya ng misis ni Elliot, si Carisha. Simula nung pumutok ang balita sa pagkakakidnap sa kanyang mister, naging ilag siya na magpa-interview sa media. Pero sa linggong ito, eksklusibo siyang nagpaunlak ng panayam sa KMJS. Kwento ni Carisha, tulog na raw sila pasado alas 11 ng gabi nitong October 17. Nung nagising sila sa putok ng baril sa labas ng kanilang bahay. May narinig po yung nanay ko na tumuktok pa siya. Hindi man kami nag-open ng door, sinipa nila. Pumasok sila agad doon. Nagulat man kami bakit anong nangyari. Lumabas kami, tapos tinutukan na kami ng baril. Ang mga suspect nagpakilala raw na mga pulis. Sabi nila, ito, nagbebenta to ng shabu. Tapos yung nanay ko, hinawakan siya. Sabi niya, Sir, ano po ang kasalanan ng anak ko? Nagsalita na sila, saan yung American? Siya yung nagdadala dito ng shabu. Kaya tindog nila ako bihayan, diyan nila ako maundun. Halawang, sinbilikan. Siyuntok na hindi magtuoy, inugangan ko. Ibang pagyan ko, ayaw! O sinugangan ko nakagwa, nagtimbak pa. Panganal ko, matabang ko inugangan ko. Yapas ko siya. Ay, kuya, butan inugangan ko. Ang sugatang si Elliot isinakay daw sa bangka. Hindi ko na talaga masyadong nakita kasi yung mga armadong lalaki, sinira nila yung ilaw namin dyan sa labas. Sa mga nagdaang taon, ispul po yung munisipyo ng Sibuco. Nang nagkaroon ng abduction po dito, yung mga civilian dito, maaga pa, wala nang lumalabas. Doon sa lugar mismo na napangyarihan ng abduction po, may mga tanod akong nakapost doon. Pero natatakot siguro kasi may mga putukan na nangyayari. Back here at the home. Taga Vermont sa Amerika, ang 26 anyos na si Elliot O'Neill Eastman. Ayon sa kwento niya kay Carisha, nagtrabaho siya noon bilang delivery rider. Taong 2023 nung pumunta ito sa Pilipinas para magbakasyon at para makipagkita sa nauna niyang nakarelasyon na nakatira sa Zamboanga City. Pero dahil naging komplikado raw ang relasyon na yun ni Elliot, kalaunan, umuwi siya ng Amerika. Nagkakilala yan kami dahil sa isang tao po na dinala siya doon sa bukid namin. Nag-chat ako, sabi ko gusto lang namin malaman kung nakauwi na kayo ng maayos. Sagot niya po, nandito na po ako sa bahay namin. Thank you sa pag-ask. Next morning, nakita ko na may chat na siya sa akin. Madami-dami na yung chat niya, tapos nagsabi na ako sa kanya, ikaw may jowa ka. At ayoko po magalit yung jowa niyo sa akin. Ang sabi niya po sa akin, huwag kang mag-alala kasi sinabihan ko na siya. Ayoko pong makipag-away sa ibang tao dahil lang sa isang lalaki. Ang madalas nilang pagchat-chat ni Carisha naging daan para sila'y nagkamabutihan. Sinanong niya ako kung pwede daw yung mag-live-in. Ang sabi ko, sa rules po ng Muslim, hindi pwede ang mag-live-in. Dapat pakasalan muna. Nagtanong siya sa akin, magkano yung dowry sa Muslim? Tapos ang sabi ko, Sir, hindi ako makasagot niyan. Kung gusto mo mag-usap sa magulang ko, pwede naman. Kalaunan, bumalik ng Sibuco si Elliot at June 23, ikinasal sila ni Carisha. Maayos naman daw ang kanilang pagsasama.
ang kanilang araw-araw na pamumuhay sa probinsya, nakadokumento sa kamera. Street food with a street kid. I found this person on the street. I think they're up. Brought her home. I'm fearing her. Happy relationship po kami. Maalaga din siya. Kung may problema, magtanong din siya para malinawan yung lahat. Ayaw niya kasi yung parang mag-away-away. Check out my store, you guys. It's my business. See, it's pretty nice. And then the Wi-Fi and the solar, I think I spent a total like 130K or something. Bukod sa kita sa pagva-vlog, si Elliot nakapagtayo ng sari-sari store, pandagdag sa kanilang income na mag-asawa. I can't make as much money here as I can in the US, but it's, you know, it's just for fun. I get to stay here with my wife. It's not really always about the money. Ito po, sir, yung pinagawa ng asawa ko na tindahan. Pero dahil banyaga o foreigner ang kanyang nakatuluyan, si Carisha hindi raw nakaligtas sa makakating dila. May nabasa ko, sabi nila, ay, ang pangit-pangit ng asawa, ang gwapo ng Amerikano, bakit nagkagusto sa kanya? Sabi lang sa akin ng asawa ko, huwag kang mag-overthink. Kung ano ikaw, yung nagustuhan ko. Kahit foreigner siya, hindi po pera ang habol ko sa kanya. Ilang araw bago ang nangyaring pag-kidnap kay Elliot, sa kanyang vlog, parang may pahiwatig na raw ito tungkol sa kanyang seguridad. I've been staying in this area for so long to the point where people, I don't even know if people like me anymore. Maybe they want bad things to happen to me now. People coming here to tell my family that there's people that want to kidnap me or they're threatening to kidnap me. Hindi po kami nagsabi sa kanya na may kukuha sa'yo. Mag-advise lang na huwag siya masyadong maglakad mag-isa kasi mahilig man yun siya maglakad-lakad saan-saan. I don't really know like what would happen. Somebody did try to come here and kidnap me, right? Would the neighbors help me or would they just sit there and watch? Even last night, I'm scared a little bit. Hanggang sa nangyari na nga ang kanilang kinatatakutan. Wala po akong alam kung may galit man sa amin or may inggit. Yung asawa ko, friendly talaga siya. Wala po kaming pinag-awayan. Kaya wala raw silang ideya kung ano talaga ang dahilan ng pagdukot kay Elliot. Bakit nila gagawin ganun? Ang asawa ko, oo, foreigner siya, pero hindi po siya mayaman. I'm scared. Samantala, ang PNP sa Cebuco, mariing pinabulaanan na sangkot sila sa pagdukot kay Elliot. We are aware that the suspect introduced themselves as they have operation against Elliot for drugs. But it was already cleared that there was no legitimate operations from any government or any law enforcement in the area against Elliot. It was already confirmed that he also doesn't have any drugs record in the area. Agad daw silang nagsagawa ng investigasyon. Hanggang nitong October 27, sumuko sa mga otoridad ang isa sa mga suspect na naging daan para sumurrender ang dalawa pa nitong kasama. Meron na tayong 8 na identified suspects. Yung 3 ay nasa custody na ng task force. Yung 5 po yung hinahanap pa ng ating authorities. Base sa tala ng PNP, dati na raw talagang may criminal records ang mga suspect. But we don't have actual demand as of this time from the abductors to the family nor to the authorities. Tikom din ang bibig ng mga suspect kung nasaan na si Elliot at higit sa lahat kung buhay pa ito. Ang dami hong nagtitip sa atin. Lahat po yun ay bine-verify ho talaga natin. As of today, we still do not have any proof of life when it comes to Mr. Eastman. We are hopeful na makukuha natin siya at maibabalik natin sa kanyang pamilya. Samantala, hindi pa rin daw nakikipag-ugnayan kina Carisha ang pamilya ni Elliot sa Amerika. Ang FBI o ang Federal Bureau of Investigation ng Amerika nakipag-ugnayan na kay Carisha. We work closely with local authorities as they carry out their search efforts, and we make every effort to keep lines of communication open with families. The Department of State has no higher priority than the welfare and safety of U.S. citizens abroad. Naglaan na rin ng ₱250,000 reward money ang mga otoridad sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Elliot. Maghingi ako tulong sa inyo, ikabalik ang ugangan ko. Sana buhay pa sa ugangan ko. Please lang po. It's one of the best feelings in the world being on a motor in the province in the Philippines. Sa mga
mga nakalipas na taon, parami ng parami ang mga dayuhang vlogger na dito sa Pilipinas na piling manirahan. Sa kanilang mga vlog, ipinapahayag nilang nabighani sila sa ganda ng ating bansa. What a beautiful place. Those coral reefs are beautiful. Buong mundo ngayon nakatutok kung paano mareresolba ang kasong ito. Kung ang Pilipinas ba ay maituturing na ligtas at payapa, hindi lang para sa mga banyaga, kundi para sa ating lahat. Kabayan, siya po ay aking asawa. Social Ari. Sa asawa ko, nakakaalam. Please, sabihin niyo po kung saan siya. At sana, sumuko na po yung kumuha sa kanya. Hello, honey. I wish you came home safely. I miss you so much. Please come home already. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.